bawat pagyabong ng magagandang pagbabago, tayo ay magdiwang at magpasalamat na tayo ay nagkasama nang dahil sa ating pinakamamahal na Pangulo. Sa loob ng 6 na taon, magpasalamat tayo sa Panginoong lumikha. My God, I hate drugs. Hello everyone, welcome po tayo guys sa ating YouTube channel. Yan, Pinoy TV. Luzon, Visayas, Mindanao, Asansolo kung kayo ng mundo. Sa ating mga mahal na OFW, yan, sa bansa man kayo ngayon, at mabuhay po kayo, no? Thank you so much sa inyong full support, faithfully support po dito sa aking channel. Mayroon po akong nakita nga balita ngayon guys, ay talagang nakakakilabot guys. Kinikilibutan ako guys, sa totoo lang, no? Kasi alam nyo, no, ito ganitong oras pa uwi ko lang serious. Kaya kinikilabutan ako itong issue na ito, itong balita ito. Yung mayroon tayong nasa gobyerno natin guys, gumagastos 1.8 billion 1.1 billion, tapos pinalakwat sa lang yung pera guys, winawaldas lang yung pera, samantalang tayong mga OFW dito, mga kapwang OFW dito, minamaltrato, hindi pinapakain, tapos 13-14 oras ang trabaho, tapos samantalang kayo nandyan sa gobyerno, winawaldas nyo ang pira ng ating mamamayan. Wala ba kayong atay balon-balunan dyan? Hindi ba kayo nakukonsensya? Buti ka kayo nandyan lang kayo sa opisina, magpakasarap kayo dyan. Kami dito mga OFW, yung mga kapwa kong OFW, nagkuskus ng Ilyodoro, pinapahirapan ng mga amo, hindi pinapakain ng mga amo, kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Tapos samantalang kayo dyan sa opisina, nagpalamig na pasarap kayo dyan. Anak kayo sa irin na paglugot, ha? Kaya ingat kayo dyan, ha? Yung mga pira na yan nga galing sa ating mga nagtrabaho sa abroad, kaya sa mamamayan po natin, kaya yung pira na yan galing po yan sa tao, kaya inalakwat sa lang ninyo, sinusubasta lang ninyo ang pira. Kaya ngayon guys, mayroon akong ipakita ng video sa inyo. Panoorin po nyo ito guys, itong mga nasa gobyernong ito na inaabuso po ang ating pira, ang ating bansa. Kaya panoorin po nyo guys, ha? At tuminto po kayo dito sa ating video. Kanina, very interesting. I'm interested to see how the office of the president, even the president himself, would act and react on this. Dahil scandalous po ito. Skandalo po ito. 1 bilyong piso ang ginastos para sa foreign trip. Isa po sa naging trademark ni Pangulong Duterte when he was still in power as president. Yung tinanggal niya yung isang CPP operative na nailusot bilang undersecretary. Ang pangalan ay Terry Ridon sa Presidential Commission on Urban Poor, or for Presidential Commission for the Urban Poor, na ang layunin ng opisina na ito ng Pangulo ay para mag-cater, mangalaga at i-promote ang kabutihan para sa mga urban poor and urban settlers in urban poor communities. Panaimbiyahe niya. At CPP yan, Eric, di ba? CPP. Operatiba ng CPP yes, yan. naging kabataan party representative yan, si Terry Ridon, sila nila Mong Palatino. And walang patumpik-tumpik, tinanggal siya ni Pangulong Duterte dahil sa questionable travels na walang pakundangan sa paggamit ng public funds na hindi naman nakakabuti sa kanyang mandato na pang-urban poor. Ito din ang tanong natin kay Secretary Belica, sir. The President I agree. Exercised that kind of disciplinary authority over people under his cabinet or under his watch. Secretary Belica, sir. Oh, definitely po. Kaya nga po, sabi ko kanina, very interesting. I'm interested to see how the office of the president, even the president himself, would act and react on this. Dahil scandalous po ito. Skandalo po ito. 1 bilyong piso
ang ginastos para sa foreign trips. Yes. Now, ginajustify po nila. Di talagang biyak-biyakin natin. Saan ginamit, ano natutunan, ano nakuha. May loans, utang pa yan. Di naman grants yan. Ang nabasa ko po sa mga news. Utang naman yan. Di naman mga grants yan eh. And doon sa mga utang na yon, ilan ba ang nag-materialize? Ilan na ba materialize? Gaano katagal? At siya, ang, yung impact ratio ba nito? Gaano kalaki? And then we should analyze na ito ba talaga ay kasali sa priority natin ngayon. And if not, by delikadesa, I don't know, no, kasi wala pang investigation, pero by delikadesa, kung ito ay pagmamalabis at gusto talaga nating i-uphold ang ating integridad at kredibilidad sa mata ng taong bayan, hindi dapat magtanggal tayo ng mga taong nag-abuso. Yun. We should put people in office na merong concern sa atin pong mga kababayan. Tama. Yun lamang po yun. At hindi naman nag-abuso, edi allow them to explain and justify the reasons they went to this trip. Dahil marami po talaga yan. Ang dami-dami pong invitation na yan. Correct. Pero yung issue dito, excessive ba? And if it's excessive, then kailangan magkaroon ng policy changes. Correct. Yun guys, no? Nakita ko na ito at nakita ko niyo yung ating video. Kaya yun, hindi ko natin tatantanan dito guys, ha? Hindi ko natin tatantanan to. Hindi tayo matahimik dito guys pag hindi sila pakita ng kuwan dito. Kaya sagutin na itong issue ito. Itong kung saan nila ginagamit itong pirang ito. Ha? Kaya lahat ng mga minamahal kong OFW, kababayan kong OFW, please i-share po ninyo ito guys ang ating video. I-like po ninyo itong video. At huwag kalimutan yung i-subscribe dito guys.